Rhythms are Redemption. We are back at it again with another activity. This is not the part 2 of our Rhythms of Redemption. Pero we are very happy na nagawa namin to for our pilot episode for our first podcast po as a Redeem Production. Si Sean, di ba po? Podcast kami, you know what I'm saying? And I'm Liza, your host, at makakasama niyo po dito sa ating onting kwentuhan na may kasamang experiences, sharing with regards po doon sa ating ginawang Rhythms of Redemption concert, last 2023 year-end concert. Pero hindi lang po ito, ako lang, hindi lang po ako mag-isa dito, you know, dahil meron po tayo makakasama rito. Isa sa mga pandiinan malakasan. She is a successful businesswoman. Sabi niya, woman daw siya. Hindi, isa po siya sa mga isa talagang tinitingala at successful sa industry na kanyang napasok. At isa po siyang worship leader. We are very proud dahil isa talaga siya sa mga anointed. At isa po sa masisipag na kabataan, youth for El Shaddai, none other than a big round of applause. Our huge applause to our lovely lady here with me, Christine Hermina, host, Boomer, and you. Hi, everyone! So, anong sasabihin ko? Natawag ko sa inyo? Ay, mga Rhythms of Redemption, kami ngayon ay masayang-masaya nagbabalik. Dahil ito talaga ay aming pinaghanda. Yes, pero this is not the part 2, mga Rhythms of Redemption. Hindi na pa natin alam ano man tawag natin sa kanila. Pero, let's see. Pwede niyo po kami i-comment down below. You. Kung ano pa ang gusto niyo na maitawag namin sa inyo pong lahat para, di ba, connections, you know. At syempre, magandang hapon, umaga, gabi sa lahat po na makakanood. Salamat po sa pagbibigay ng oras para sa aming pilot episode of our podcast. Bakit nga ba tayo naririto, Miss Christine, host Boomer? Bakit ang hirap na apelyedo nyon? Balay ko, tanongin mo tatay ko. Kasi ang maliit ka, hindi ka ba nahirapan sa special? Syempre, nahirapan ako. Kahit ikaw, classmate ko. Kasi paulit-ulit naman ko dyan sa surname. Diba? Okay. So, bakit ba tayo nandito? Bakit ba nagkaroon ng podcast? Ano ba to? Hindi ko alam. Bakit tayo nagsasamgyupan? Bakit may podcast? Bakit ba ako pinaupo dito? Actually, ito po kasi pangarap namin. Yes. Pangarap talaga namin ito mag-podcast, sumarap sa camera, ambisyosa, piling artista. Pero pinagkaloob ni Lord na magkaroon tayo ng gamit, magkaroon tayo ng mga skilled na ka-youth natin na susuporta dito sa ating gusto. Habang nagsasalita ka ng ganyan, meron lang ako naisip. Ano? Di ba katulad ng shinare ko ng concert? Sino yung mga nakapanood? Nung shinare ko yung concert about sa broken dreams. Di ba hindi nga ako nakagraduate? Yes. Ano ba? Yes! I was a mass comm student, major in broadcasting. Umabot lang ako na third year college. Hindi halata na hindi ka nakagraduate. Umabot lang ako hanggang third year college. Okay. And syempre, as a mass comm, talagang nag-enjoy ako kasi puro major na eh. Nagkakaroon kami ng radio production, ng TV series, mga talk shows, ganun. Syempre nakaka-enjoy kasi yun yung gagawin mo talaga. Ano gusto mo? Pero dahil sa financial problem, hindi ako nakagraduate, hindi ko na-pursue yung talagang course na gusto ko. Pero, grabe, kahit hindi ako nakagraduate, hindi ko in-expect na darating yung time na ganito. Diba? Ni Lord. Ang buti ni Lord dahil, yun nga, ilang years na yan lumipas, pero kapag niloob ni Lord na talaga namang mapapunta tayo dun sa path na ninais natin at alam niya na gusto natin, is to make sure na mapupunta tayo dun sa path na yon. So, gusto to ng anak ko, nakaplano na to. Kahit pala medyo lumilihis, no? Kasi syempre, minsan nakakaroon ka na tanong, bakit ito yung gusto ko, bakit hindi nangyayari sa akin? Kapag pala dating ng panahon, marirealize mo, eto pala, mangyayari pa rin pala. We just have to wait. Kasi nga, God's timing is always perfect. Yes. Kailangan na natin mag-wait, kailangan natin mag-antay. Siguro by that time, hindi pa ready or hindi pa maganda yung kalalabasan. Pero ngayon, di ba? Ang bongga. Ang bongga, may concert na, may podcast pa. May production talaga. Oo, pero super happy kami with Rhythms of Redemption because we come up with a tagline, Rise,
recover, and revel. So, sa mga few episodes pa po na susunod, we'll tackle about that. But for now, kamustahin muna kita as a very successful business owner at bilang kabataan ni Lord na patuloy na naglilingkod. How are you ngayong mga panahon ito? Past 2024. Happy and prosperous talaga. Oo nga, no? Oo nga. Actually, alam mo ba, pag tinanong ako, kamusta ka na? Yun talaga kasi pag El Shaddai baby ka, yun yung default na magiging sagot. Ma-amaze sila kasi dire-diretso, magaling na, mayaman pa, mataliwan na. Para tinabi sana, para ka na-drop ngayon, no? Pero how are you? Seriously, on a serious note, how are you? Sobrang, alam mo kung iisip, Naiyak ka pala, wait lang. Hindi ako makapagsalita. Sobrang grateful. Sobrang grateful. Talagang yun yung isang word na pwedeng mag-describe sa lahat ng emotion ko today. Oh. Kasi, grabe yung blessing. Oh my gosh! How you see yourself na mangyayari to? Hindi ko talaga in-imagine kasi actually, nung iniisip ko, naiyak na ako. Pero wala ba magbibigay ng tissue? Hindi, kung pag talks with tissue no? Parang wala lang. Para tayo mag-i-start, no? Nakakaiyak pala. Pag-uusapan na. Anyway, kasi, parang, yun, ulitin natin, mga tries. Kamusta ka dito? Hindi talaga siya halos sumasagi sa isip ko na darating yung time na magkakaroon ng ganito. Na somehow, nagre-relate din siya pala sa course na gusto ko, which is, hindi naman ako nakagraduate. This is your dream. Yes. Diba? Talaga namang broadcaster pa, no? Oo. Sa dakal kong talks. Sobrang talagang buti. Ayun, so, kakamustahin ako. I'm so grateful. Yun talaga yung isang word na magde-describe sa emotion ko today kasi napaka-amazing talaga gumanaw ni Lord. Sobrang perfect nung nung mga timing niya. So, kung pag-uusapan naman natin regarding dun sa concert, yung kung nangyari. Oo, yun. Di ba, as a business owner, kasi pumasok ka, for everybody who don't know yet, Christine, she's former youth for El Shaddai, nakasama namin ng mga kabataan kami. And then suddenly, yun nga sa kwento niya, she goes abroad, nag-work doon for how many years? 9 years. 9 years. Tapos, alam mo yun, yung minsan lang siya umuwi. Pero siguro sa 9 years, 2 beses ko lang siya naramdaman. Kasi talagang workaholic tong babae ito. Tapos suddenly, umuwi ng Philippines. Tapos, eto na, nagtayo na siya ng business niya na nagulat kaming lahat kasi talagang this is her dream. Marami po kasi siyang pangarap. Ambisyoso po kasi actually babaeng ito. So, tapos, eto na ang successful business. Tapos, hindi ko alam paano napasok sa isip niya or may bumulong ba sa'yo na, magpa-concert ka naman, Lord, buhayin natin yung youth. Paano? Kasi, hindi ko rin gets Hindi ko alam. I don't know the whole process. Was it because you pray for it? Or ano siya? Paano siya? Actually, siguro, kasi, of course, nanggaling tayo sa sobrang productive natin ng mga kabataan. Diba? That is very true. Yung tipong bakasyon, feeling mo pagod ka. Kasi totoong pagod ka. Kasi dami activities. Yes. Mo yan, diba? Sports fest, merong youth camp, 3 days, 2 nights. Concert. Alam mo, nag-staycation. Nandun sa youth camp, nandyan yung concert. Of course, dumanas tayo sa talagang sobrang daming mga practices. So, nandyan talaga yung... As a member of the choir and band. As a member of choir. Talagang ang dami mong preparation. Of course, hindi lang kasi yung boses mo pine-prepare mo Kapag sinabi mo magko-concert ka, you are also preparing spiritually. At aminin mo, she's a jack of all trades. Hindi lang kasi siya, hindi niya lang pinasok ang pag-artista, ang pagkanta as a choir member. Pero naging dancer din ito, napasama ka sa dance ministry. 2005, naging Youth for El Shaddai. Pagod na pagod. Ganun kadami. Hindi, siguro talaga, as an El Shaddai baby. Kasi talagang simula nang nakamulatan ko talaga, namulat ako, at habang lumalaki ako, nasa ministry na. Nasa gaway na talaga ako. And then, at the age of 13 or 12, naging part ako ng Youth for El Shaddai, dance ministry, and then,
mga bandang 2008, naging diocesan choir ako ng Calmana. Oh, Yes. okay. Kalmana is... Caloocan, Malabon, Navotas. Oh. And then after that, nalipat kami ng Cavite. Dito ka na naghasik ng talent mo. Hindi. Dito na talaga ako naging choir. Pero at the same time, sumasayaw-sayaw pa rin ako. Okay. So, ang dami yung pala talaga. Oo. Pero alam mo, as a kabataan, minsan talaga hinahanap mo kasi yung mga activities. And dahil doon, mas nag-grow ka. Hindi lang nag-grow ka talaga spiritually kasi syempre, when you worship, hindi lang ang worship, hindi lang pagdating talaga sa pagkanta or pag kumakanta kay. Lahat, yung worship, ito yung lahat ng ginagawa mo para kay Lord. Yun yung masasabi mong nag-worship ka. And thankful din talaga ako kasi lahat ng yun, hindi ko in-expect na madadala ko pa rin pala hanggang ngayon. So, way back 2013, kasagsagan pa yung actually, medyo active pa yung youth ng Cavite that time. So, syempre, dahil sa rami ng struggles, financial problem, nawalan kami ng bahay, kinakailangan talaga magkaroon kami ng priority, which is to work. And let's face the reality, dito sa Pilipinas, pag nag-work ka, hindi talaga sapat. Yes. So, kailangan mo mag-abroad. Yeah, a double job will not work. I was just 21. Nung nag-OFW. Isa ako, 21 years old ka pa lang. Ilang taon ka na ngayon? Ilang years ago na yun. So, 21, at the age of 21, pumunta ako ng abroad mag-isa. So, talagang nung nandun ako sa boarding gate, umiiyak na talaga ako. Sabi ko, grabe, feeling ko kasi ang bata ko pa. Parang, Wait lang. What? How come na you stood up and parang ikaw yung nag-initiate, ikaw yung nagkusa at nanguna na umalis? Why not the others? Hindi, si ate nagbabarko na nun. Pumasok na siya sa barko, parang a month after, ako naman yung nag-abroad papunta Macau. Ah, okay. So it is not you who first leave Philippines. Oh. So nag-cruise si ate ko, and then after a month, ako naman yung sumunod. Okay. So nabigyan lang ako ng opportunity kasi meron akong kamag-anak sa Macau. And syempre, nalaman nila yung nangyari sa amin na talaga nawalan kami ng bahay. At kailangan talaga namin ng financial. Oh, and another thing, kapag daw po nag-abroad, is it true na malungkot talaga siya? Talaga. Talagang kailangan malakas ang loob. Yes. Ganyan. So, paano yun? Kasi isa lang kamag-anak na yun nandun. Tapos, nakasanayan mo that you're everyday, you're always at the gawain. So, lagi ka kumakanta, nagsaserve kay Lord. And then suddenly, alis ka dun sa comfort mo yun eh. Diba? That's your comfort zone. Tapos suddenly, alis ka to mature or to do your priorities. Ano yung ginawa mo pagdating doon? Nag-member ka ba ng choir din doon? Ano ba, unang-una talaga. Unang panahon. Gano'n ka panahon? Panahon pa ng hapon. Hindi. So talaga, nung nagpunta ako doon, syempre, medyo excited ka, ibang bansa yun. Oo. And, trivia, doon po ako pinanganak sa Macau. True. So parang nagpabalik ka lang din. So, Alma mater here. So, ayun, nagpunta ako sa Macau. Syempre, naman sa boarding gate pa nga na talaga, umiiyak na ako. Sample. Yung saan makita yun? Wala akong picture. Tapos? Keypad pa yung cellphone noon. Tapos, pagdating ko doon, syempre excited. Dumating ako doon gabi. Sinundo ako ng mga pinsan ko, mga anak. Syempre, masaya ako sinundod sila. Kwento-kwentuhan pagdating sa bahay. Natulog ako, pagkagising ko, wala nang tao. Talagang, wala na sila. Nasa trabaho na eh. Nasa trabaho na yung mga pinsan ko. Kasi ako na lang mag-isa sa bahay. Tapos, binigyan nila ako ng SIM card kasi. So, nagte-text na ako kay mama. Sabi ko, ma, parang ang lukot naman dito. Ako na mag-isa, ganun. That's the time na, so, pagpunta mo doon, wala kang work agad. Wala. Talagang crazy kita. So, talaga. Maghahanap ka pa ng work. Risk talaga. Pero advantage mo, kasi that's your home court. Doon ka pinanganak. Hindi naman siya. Citizen ka doon. Hindi rin. Citizen. Hindi rin. Ano ako doon? Stranger. Okay, foreigner. 100%. Oo, okay. O tapos? So, napunta ko doon, ayun, niyak ako, sabi pa nga ni mama, okay ka ba dyan? O gusto mo umuwi na lang? Diba, napaka-supportive. So, umiyak lang ng konti, pinauwi na.
Hindi kasi, default yun ng mga mami ninyo. Pag mga mama na, tapos umiyak yung mga anak nyo. Like a mom. Kaya mo pa ba? Uwi ka na. Oo. Baby. Oo. So, ayun. Binawi ka. Ikaw uwi. Kasi matigas kulo mo. Hindi. Siyempre naganap ako. Siyempre doon tayo sa goal. Hindi ka pwedeng, dahil lang naging emotional ka, magde-decide ka because of your emotion. Hindi. Kailangan maging patapang, girl. Wait ba? Letter of the alphabet. A. O, tapos. So, ayun. Ayun nga. Nag-work ka. Nag-abroad ako. May gawain sa Macau. Oh. So, umattend ako. Siyempre, kaya lang naiiyak ako kasi hindi naman ako masyadong Hindi ka pakilala na madin ka dito. Hindi. But actually, binili sa choir sa dance. Yes. Binili na ako ni Sister Ellen Frias. Doon sa isang worker doon. Very beautiful. Sabi niya, nandyan yung anak-anakan ko, alagaan nyo, ganun-ganun. Kaya lang one time lang ako umalit. Kaya pala ganito. Diba? One time lang po ako umalit ng gawain. So, nakahanap ako ng work. Nag-work ako sa bar as a waitress. So, nag-work ako doon, so nagsiserve ng mga drinks, ganun. Panggabi, so talagang hindi na ako masyadong nakaka-attend ng gawain. Although yung gawain kasi doon is Sunday, pwede ako actually umattend ng hapon. Yun nga lang talaga wala ka ng energy paggabi. That's your, parang, yun na yung sudden changes. Oo. Sa default na program na medyo nawala na ako sa gawain. Okay. Di ba ang bilis ng pangyayari? Oo. Talagang sobrang, dito sa very active ka sa gawain, tapos all of a sudden, biglang nalipat. Kasi hindi mo rin masasabi siya na it is because of the atmosphere or like the environment. Siguro nga dahil that was the time na pumapasok yung mga temptation. Pag nawawala ka na sa presence ni Lord. Diba? Kaya advice sa mga kabataan, wag na wag kayong papayag na mawawala kayo sa presence ni Lord. And make sure that if ever you faces struggles, challenges, unang default na gagawin mo, wala kang ibang gagawin is to seek help and pray. At siya lagi ang usapin mo. Hindi mo i-chika sa best friend mo, hindi mo ipopost sa social media. Ask help first. Default dapat nating lahat ng kabataan is prayer. Prayer. Kayo lang ni Lord kasi magkakaintindihan. And then suddenly magugulat kayo. Lahat ng iniyak mo, lahat ng problema mo, lahat ng pag-anxiety, depression mo. Mag-asas yan. Lahat kasi masasagot dahil yan sa pag-iyak. Kasi the Lord hears you. Diba? Naririnig ka talaga niya. And then, okay, so suddenly you experience difficulties, challenges, setbacks. Ano nangyari? Paano mo siya? Yun na yung nangyari. Yung shinare ko during the concert. Doon na pumasok yun. Okay. Kasi nawala na talaga si Lord. Diba? Parang talaga? I cannot imagine na mawawala sa'yo si Lord, girl. Nagyayari yan. Talaga? And it's a choice. Decision mo talaga kung magsistay ka talaga kay Lord or aalis ka. I believe in that. Kasi masyado ka na syempre, masyado kang malaya, nasa abroad ka, isa ka, you can do whatever you want, no one would stop you. Pero, dahil sa mga decision mo, may mga consequences yan. Pero, pay the price. I believe that na sinabi ni Neil na it's a decision kasi once we get older, syempre, the parents, hindi na sila yung magsasalita, magpo-comment sa'yo, you do this, you do that. You have your own decisions in life and it's up to you kasi you're the one to manage your time, di ba? So, ganun hindi ako pinilit na ng parents ko to serve. Kasi simula na nag-work ako, hindi na niya ako pinilit kung ano yung gagawin ko. It's my default na to prioritize the things that I am enjoying before I go back dito sa ministry, sa pag-youth activities natin. Kasi I myself enjoy the secular world. Sobra, I enjoy the secular world. Diba? Before, nakakapag-attend pa ako, nakakasit-in ako ng pagkanta sa Amvel. Tapos, suddenly, nawala kasi I start working and then I enjoy the life, the secular world. Outside church. Talaga siya, enjoyable siya. Kasi ganun ka iwiwi ng kalaban ganun ka iwiwi ng kalaban niya. Paulit-ulit. Pakikit na lang po yung part na yun. Pero suddenly, God will make a magic
for you to be able na, uy, anak ko to akin to, hindi po to akin to, nakalista pangalan nito sa akin, dapat akin to. Pero, naniniwala ka na si Lord naman hindi basta-basta magte-trespass sa'yo. Hindi. Alam mo ba, si Lord, sobrang niyang kahit siya na yung may hawak sa atin, inahayaan niya us to experience lahat. Magkamali ka, go. You make your own decision, go. Pero, so she knows kasi that you will realize suddenly Na kailangan mo siya. Yes, totoo yan. Kaya sabi ko sa inyo, once you experience the difficulties, the challenges, the default should always be you talk. Mawag naman kayo ni Lord. Pray talaga siya. Meron na ako napanood na na isang podcast din siya. Ang sabi, parang when you pray, you are opening your heart kay Lord. Kasi si Lord, nandyan lang siya lagi sa harap ng puso mo. Kumakatok lang siya ng kumakatok. It's up to you. Sabi nga sa'yo, like makikita mo yung mga memes sa IG, sa yung mga short clip lang, na totoong katabi mo lang siya, pero ikaw, busy ka sa buhay mo dito, ganting ginag. Yun nga. Parang it's up to you. Kung i-open mo talaga yung puso mo. Kaya lang minsan kapag ino-open mo na yung puso mo, nakikita naman ni Lord, ay, masaya ka dito sa ganito. Tapos unti-unti sinasarado mo na naman. Nawawala na naman siya. Hinahayaan niya lang tayo. Pero magaling kay Lord, hindi siya napapagod. Hindi naman siya nakiiwan. Hindi rin siya nakiiwan. Hindi. Hinahayaan niya tayo. So talaga. Mali ka, pero iingatan kita. So sweet. Kasi yun talaga, actually iningatan niya ako. During that time, the difficulty, challenge. Kahit sabihin mo na talagang grabe yung naging kasalanan ko sa kanya, hindi niya pa rin ako hinayaan. Kasi ganun ako ka-importante sa kanya. Sabi nga, di ba? Diba, Naiyak na ako. Sa 100 na ship, mawala ang isa, hanapin niya, iwanan niya yung 99 para nakunin yung isa. Di ba, ikaw pang pinakamadiin sa mga practice ng youth gatherings, Hindi ka kahit gaano ka-committed sa isang bagay sa gawain. Doon ka talaga, when the temptation comes, it will come. And lahat ng ginagawa mo, talaga, mawawala. And the truth is, hindi talaga si Lord nagtatangi. I believe in that. Even to the point na those who attend the churches na yung hindi nagpa-participate sa ministry, pero ikaw na mawala ka lang doon sa kinapupwestuhan mo, every gawain, every gatherings about church, hanapin ka ni Lord. Diba? Kasi kung sino yung mga natuto ng kumilala, sila talaga yung sinusubo. Kaya I believe na talagang si Lord hindi talaga siya nagtatangi. At kapag nakapasok ka na sa kanyang sa church or nakapasok ka na doon sa bahay niya, talaga, sinita to, akin na ito. Parang galito rin. Di tapos, magat ka na blood. So, after nun, so syempre, yun nga, pumasok yung isang temptation, nandiyan yung mga pagsubok. Did you surpass it? Nag-decide ako na iwan yung trabaho ko. You kasi made a choice. Kailangan talaga. If you decide talaga to stop something na hindi na talaga kalugod-lugod kay Lord, magagampanan mo kapag nag-decision ka. Wait, my question is your decision difficult? Oo naman. Kasi nandun lahat ng emotion mo sa decision na ginawa mo. Wait lang. So that decision, that is your safest zone feeling na that time. Tapos suddenly, you step back, you set back, tapos pinili mo to. Ang kasi dyan, parang iwan mo yung default na iiwanan mo yung something na nakakapagpasaya sa'yo. Siyempre, iiwanan mo para magawa mo kung ano yung ganun. Kasi lahat ng mali, so you are saying that mali ay sobrang nakaka-enjoy and hindi mo siya mapapansin if hindi ka lilingon sa likod. At hindi lahat ng masaya ay tama. Gusto ko yun. So, note ko yun. Hindi lahat ng masaya ay tama. Note na hindi lahat ng masaya. At hindi porket marami ang gumagawa ay tama na. Tama. Kaya nga, doon ko na-realize na kahit gaano pa karami ang gumagawa ng isang bagay na alam mo namang mali. Kapag alam mong mali, iwanan mo. Bitawan. Kasi default yun eh. You know, that's the first thing we know. Default natin, na alam natin yung tama at mali. Bata di ba? Kaya it's up to you to decide talaga kung you should pursue the right or the wrong. Tsaka yayaligin ka talaga ng konsensya mo. Alam mo kasi ang isang bagay,
Pag pinagpatuloy mo yan, kapag ang isang mali, pag pinagpatuloy mo ng pinagpatuloy, magiging kanyo na siya. At hindi mo na siya mararamdaman na mali. Another note. Kasi ang isang bagay na nakasanayan mo na, hindi mo na napapansin na mali. Ato ka na, hindi mo na siya alam na kung ano yung tama. Kasi hinig mo na lang, yun na lang yung tama. Even the bad habits, you made that bad habits for 21 days, ha? That's the default of creating a habit. If create a habit for 21 days at consistent ang nagawa, yun na yun. Kesyo tama, kesyo mali, default magagawa mo siya. Totoo. So, tama, okay. Nangyari, yung problem ngayon, you surpass that problem by creating one decision, and then, how did you decide? What's the decision? That's the decision you made to go back here in the Philippines. So, going back here in the Philippines, did you feel lost? Ano ba? Siyempre, wala ka sa safe zone mo. Pag-uwi ko pa dito, syempre, bago ako umalis, ito lagi, worship leader ito, ganyan-ganyan. Pinasabak ako agad sa paglilid. Sabi ko, pinagsabak ako ng lead anniversary yun ng Manggahan. Sinabi ko pa talaga. So, anniversary ng Manggahan. Pinasabak ako sa paglilid. Girl, joyful, umiyak ako. Kasi yung feeling ko kasi, Because feeling nila puspos na pala. na bless ako, hindi nila alam. Ang feeling ko, hindi ako dapat nandito. Bakit ako naglilid na nakagawa ko ng isang malaking kasalanan? Hoy, I feel that Parang ano pa tawag doon? Totoo yan. Di ba parang napaka-hypocrite mo naman na nagsiserve ka dito, umaharap ako sa maraming tao, you're preaching the word of God through worship, tapos gumagawa ka ng kasalanan. Ang sakit naman nun, girl. Maano talaga, kaya ako umiiyak that time. Hindi lang ikaw nakagawa niyan. Marami-rami tayo na nakagawa. Isa sa reason kung bakit talaga halos ayaw ko na mag-lead. Kasi parang ayaw ko talagang, Sumagi sa isip mo na ayaw mo nang pumunta sa gawain. Oo. Kaya ako pumupunta kasi ayaw ko sumagot sa tanong, uy, bakit hindi ka umaten? Bakit wala ka dito, ganun-ganun? Nakakapagod kasi sumagot sa tanong. Ganon. Bagay, oo nga. So, wala. For you to be able not to answer those questions if you're lost, oo. Kahit hindi ka na masyadong Pero, syempre, eventually, Bisaya na. Eventually, hanapin mo talaga kung ano yung nakasalayan. Isang buong taon lang yun yung nawala ako. Pero, napakadaming panahon na nasa gawain ako. Syempre, babalik-balikan mo kung saan ka nagsimula. Pero it was sticking with the gawains and attending always. Natulungan ka? Oo naman. Tsaka doon mo nare-realize na the more pala na nagkakasala ka, dapat mas lumanapit ka. Hindi mo pala kailangan dapat i-isolate yung sarili mo dahil nakagawa ka. Yeah, yun din. Isa pa yun sa default dapat natin. Not just sa kabataan, pero those na nakaka-experience ng mga ganyang setbacks, challenges, dapat ganoon ang default. Nakakailang words default na ako. Kasi hindi, para kasi talaga yun kasi dapat talaga yung dapat na mong gagawin. Ganun kasi nangyayari sa karamihan. Actually, yung mga ibang tao, open naman sila pagdating sa church, pagdating sa gawain, pagdating sa word of God. Kaya lang, nararamdaman nila na, ay, hindi naman ako worthy para umattend sa ganito. Ay, nagkakasala naman ako, bakit pa ako a-attend? So, hindi nila naiisip na dapat pala, the more na nagkakasala tayo, para matulungan tayo ni Lord na ma-overcome yung pagkakasala na yun, dapat pala, mas lumapit tayo sa kasi bilang tao, ang nagiging unang, our first move is to kunyari, ito bata ka, pinagalitan ka. Diba hindi ka lalapit dun sa nagalit sa'yo? Parang, magaganto ka, bakit ka lang, naka-atras ka, do not touch me. Parang ganun, diba? Kasi ganun talaga ganun talaga sa totoong boy, which is not, hindi dapat ganun. So, eto na, okay ka na sa gawain, nandun ka na ulit sa momento na tinatawag. Paano naman itong puwasok itong redemption concert? Sige. Dito ba rin yan sa mga to cut the story short. So, syempre, after ko umuwi ng Pilipinas, bumalik na naman ako. Bumalik na naman ako sa Macau. So, naghanap ako ng another work. So, ayun, medyo naging okay na. Siya, of course, medyo tinanggal mo na yung mga hindi ka nais-nais na mga nagagawa mo. So, naging active ako ulit sa gawain. Wow. From that time, fire burning ka na ulit. Nabuo naman kami. I'm one of the leaders ng Young Adults for El Shaddai sa Macau. That's the YAELs that yes, promoting before. Lagi yun na. Young Adults for El Shaddai.
So, naging young adult siya, hindi siya youth for El Shaddai kasi marami pong mga single parents sa abroad. The reason why they're working abroad kasi syempre meron na silang mga family. So, parang hindi siya masyadong maging youth for El Shaddai kasi kapag youth for El Shaddai, kabataan talaga, wala pang asawa, wala pang anak. Ginawa namin siyang young adults for El Shaddai. So, ayun, ang young adults for El Shaddai, naging active siya. Actually, 8 years na siya today. Wow, congratulations. So, nakasanayan ko siya doon ulit. Nagkakaroon kami ng mga activities. Naging leader ako doon. So, umuwi ako ng Macau nitong umuwi ako ng Pinas. Nag-decide na ako na mag-for good na 2022. So, umuwi ako dito. Nakakalungkot na parang nawala na yung mga kabataan. Which is yung iniwan ko, nung nawala ako sa Pilipinas, sobrang active ng youth. Tapos pagdating dito, siguro dahil na rin sa pandemya. Kasi tama nga. Kasi pagbalik mo doon, fire burning ka na naman. Tapos suddenly, uwi ka rito. Pag uwi mo, walang ganap yung mga lasan kayo, guys. Parang ganon. Okay, o di tapos nalungkot ka. Oo, sabi ko yan, ilagay ko nga ina-open yan kay Kuya. Sabi ko, bakit parang ibang-iba na yung kabataan ngayon? Yung generation ngayon, parang masyado nang nag-iba. Although nakikita mo sila sa gawain. The youths that you are seeing doon sa Amven. Marami na kasi you. Kahit you yun. Ang tawag. Marami na nahok sa TikTok, sa social media. Yeah. Nawala na minsan. Actually, okay ka na WhatsApp. Pero sobrang dami nilang time sa social media. Pero hindi makapaglaan ng time para kay Lord. Yun yung nakakalungkot na part sa mga kabataan ngayon na hindi na talaga napaprioritize si Lord. Hindi. Tsaka kasi, masyado tayong, the power of the secular is masyado siyang powered kaysa sa mga nag-upload din ng contents with regards about the Lord. Di ba? Mas na-overcome pa rin tayo ng TikTok na mga not pa yan. Kahit aminin mo, kahit ikaw nanonood, di ba? Nanonood ka rin ba? Di ba? Girl? Hindi, So, nung umuwi ako, nalungkot ka, hindi ka kay kuya mo, tapos, ano yan? Paano nangyari? actually, Kwentuhan lang kayo, nagkakape ba kayo? Direct pa kayo? Hindi. Noon pa yan, noong 2022, nung umuwi ako, so merong, ano tawag dito? Music Ministry Symposium. So, nagkausap kami ni Kuya Roland. Hi, Kuya Roland. Uy, shout out! Shout out! Nandito yung kapatid, si Atabeno. Yes. So, ayun, talaga sabi ko parang nakakamiss kasi yung dati. Nakakamiss yung dati na merong concert, nagkakaroon ng youth camp. Tapos tinatanong ko, ano na bang ganap dito sa Pilipinas? So, yun nga, medyo patay ang youth. Minsan lang pag nai-invite, ang Youth for El Shaddai Cavite, nai-invite dito sa music ministry. Pero, the youth, ay hindi na the same faces. No, iba na. Wala na talaga. Kasi yung mga kabatch natin, same na kasi. Same priorities na dumating may mga family na. Of course, your family is your first ministry. At saka hindi na talaga sila youth. Kasi nga nag-asawa na. Okay. So, ayun, sabi ko nakakamiss naman yung ganitong activity. Tsaka nasanay din ako sa may mga activities kami. Like, meron kaming mga ginagawang segment, meron yung Himig Kabataan, Oras Kabataan. Actually, may podcast kayo dun, ha? Oo, talk show. Himig Kabataan, may... Before Tony Talks, meron si Christine and Els. Kasi actually, ewan ko, dala na rin siguro ng passion ko dun sa course ko. Siguro dahil lang din hindi ako nakagraduate. Gusto ko siyang ina-apply somehow dun sa mga ginagawa ko. And kasi may mga ideas talaga ako na hindi ko siya... Na-incorporate mo dun? Hindi ko siya masyadong napupush kasi hindi siya masyadong nasusuportahan. Kaya nung sinabi ko talaga yung concert, yung about ito sa concert, na-surprise talaga ako na everyone is willing to participate. Nakakatuwa. Talagang kaya sa grabe naman, sobrang daming trading. Na-i-push pa na to. Oo, totoo yan. So, nag-aantay lang pala namin talaga. Kailangan na talaga may initiator Oo, kailangan talaga may na lang. Actually, 2022 na yan na pag-uusapan na ganun. Kaya lang, puro verbal. Oo. Pero saka, meron kang idea. Pero hindi mo siya alam kung paano sisimulan. Oo. Buti na lang talaga po, umamba si Christine. Hindi. Na magkaroon ng concert. Siguro ni Lord. Guidance ni Lord. Kasi, siguro, nakikita niya, tayo naman, bilang lingkod, willing naman tayo na maging instrument talaga ni Lord para mas makakakay tayo. Pero were you that feeling kabado? Oo, post mo yan, chinika mo yan. Hindi, syempre excited. Parang, ganito may ideas. Yun nga lang, medyo kabado na. Magagawa kaya to? Yung expectation versus reality. Yeah.
And then, tapos, pre-post mo siya, kanina mo siya unang chinika. Ayan, kay Kuya Roland na nabanggit ko yan. Sabi niya pa nga sabi niya dapat may push na yan before ako umalis. Kasi syempre mag-Japan na siya. Tapos na-open ko rin yan kay Chad. Na-open ko kay Sister Joey. Sabi niya, gawa ka ng proposal. Ang gusto ata nila naka-written proposal. So, hindi siya natuloy. Hanggang sa dumating yung 2023. So this is years pa pala. Oo, 2022. Wala pang Traveler's Heart that time. Okay. Wow. Oo. So, ayun, 2023, October, yung birthday ni Sister Rodora. So, kami ni Jeff. Kaway din kay Jeff. Shout out! Ay, marami po pala kami nasa likod ng camera dito. Super tausin lang din. Kasama yung si Jeff at Abela habang nagkakasaya doon sa party kasi nga birthday. Kami naman nagkukwentuhan. Tungga kayo ng juice sa kwekweto. Wala kaming juice doon. And then, talagang sabi ko, siguro, mas mapupush to kapag ilalatan na talaga. Di hawak ko yung phone ko, naglagay kami sa notes. Notes kayo talaga. Gagawa kami ng program. Hanggang sa yun. Siyempre, nag-drawing na. Siyempre, may drawing na naman. Nagkaroon ng pumamba, nag-drawing. Nagkaroon ng proposal sa notes. After nyan, we sent sa GC. May mga na-excite, maganda yan, ganyan-ganyan. And then, sinend ko siya kay Cox. Sabi ni Cox, namiss ko yan, si Genji. Shoutout si Cox. Isa sa masisipag talaga. Tapos, yung proposal din na yun, sinend ko kay Gistoni Figueres. Yes. Your director natin. Kay Gistoni, sabi niya, maganda yan, hindi lang concert production ang gagawin. So, syempre, na-excite din siya na bilang isang team, media team. Excited din siya sa mga gano'n. Kasi it's something at the skills talaga po. Ay, syempre, Gistoni Figueres when it comes to media ay talaga premium. So yun, di ba? Hindi mo kailangan magbayad ng premium dahil sa Rhythms of Redemption naka-premium. Bongga! Sabi talaga si Lord. Tapos, na-reach ka kay Gistoni. So hindi ko na in-expect na lahat sila mag-agree. At lahat makikipag-participate and very willing. And to think that the peak date po ay talaga naman po sobrang husay ni Lord pumili ng date. Peak date nila is December, which is a very, very busy month. Talaga naman. Pero tignan mo naman. So yung mga struggles during the concert, pag-uusapan natin yan sa next podcast. Kaya sarang ba? Hindi pwede natin i-discuss kasi hindi lang kami talaga yung nakaranas ng totoo yan. Marami kaming nakaranas ng struggles ng concert kaya dapat marami tayo nandito para pag-usapan yan. Yes, dahil hindi po lang kami yung capable to say kasi sila talaga yung unang naka-experience. Madami as in grabe. Niyanig po ang Rhythms of Redemption para sa mga like days na lang, one day before, talagang grabe yung pagsubok sa atin. Shake pa yan. Pero magic ni Lord, talaga naman. 101%, di 400%, 1,000% talaga. Pero yun na, with that being said, na tsaka natin i-tackle the struggles and challenges we experience in Rhythms of Redemption. Ano naman, Sister Christy? Yeah. Sister Christy. Ano naman po ang ating aabangan? Feeling mo, ano yung aabangan, mga kabataan, excited sa part 2 bukod sa part 2 ng pag-upload natin ng photos on the photo. Hindi, marami pa kasi kami photos sa unuploaded na nakuunan noong concert. So, wait lang po kayo. Sit back, relax kasi we'll find time pa po to edit and check before we upload those pictures. Pero ano naman, bago natin i-tackle yan, gusto ko lang din magkaroon ng sharing kung talagang gaano yung blessing din talaga ni Lord. Kasi alam mo nung naisip ko rin tong concert, nung ganitong may mga inputs, parang noon, nung nagsisimula kang magkaroon ng idea, nabubuo yung idea mo, hindi pa niloob ni Lord siguro na mangyari kasi wala ka pang resources. Hindi pa sapat yung meron ka para ma-push through talaga yung isang concert. So niloob ni Lord talaga na mangyari siya 2023, which is nagkaroon na ako ng business. Ito nga yung Traveler's Heart, promote ko lang. Traveler's Heart. For a travel package na talaga namang pwede ka libre pang-diin. Kano kaya Traveler's Heart? Kano kaya commercial? So yun, talagang, alam mo kasi, ito lang pala, di ba patalon-talon ako? Hindi, nung work ako, tumatalon-talon na ako. Hindi, nung nag-work ako abroad,
syempre, grabe talagang pagtitiis. Sobrang tiis mo, ilang beses kang iiyak, syempre, malayo ka sa family. Lalo na pandemic, ako lang yung na-stuck sa Macau. So talagang lahat sila nandito sa Pilipinas. Of course, during the pandemic, may takot ka lagi. Ang daming nawawala na hindi mo pa nakakasama. Ganun. Syempre ako, mag-isa ako. Tapos hindi ko kasama yung family ko. Ano kaya yung mangyayari? Or ano yung mga possible na mangyari? Yeah. Oo. So, syempre, tinitiis mo lahat. Working ka abroad, nandun ka sa goal mo na of course, makasurvive, magkaroon ng stable na financial. And then during the pandemic, doon din talaga, mas naging active ulit ako sa gawain. Kasi meron na akong time. Syempre, may mga no paid leaves. Marami kang time na wala trabaho kasi nga wala kang guest. Kasi pandemic. So, doon mas nagkaroon ako ng commitment lalo sa gawain. Talagang doon nag-alab yung fire talaga para sa pagsuserve kay Lord. Naging music ministry head ako sa Macau. Naging chairman kasi ang tawag namin doon sa youth. Young adults, chairman sa Young Adults for El Shaddai. So doon nagkaroon ng mga activities and then nakakabuo rin ako ng song. So, Hoy! Some of the other songs po na lumabas ng Rhythms of Redemption concert ay composed nila, original siya. Oo. And let's see, and we are praying na mailabas natin siya sa Spotify. Spotify na. ayun, so going back. Ayun, so, ano ba yun? Nawala na ako. Hindi, So yun, about the concert. hindi, about din sa work. So, talagang syempre, sa mga hindi po nakakaalam, ang naging pinaka-last na work ko sa Macau is waitress po ako sa Sheraton Macau, sa isang hotel. And super, super, super busy. Grabe po ang pagod ko doon. As in, meron kami 1,000 guests, ilan lang kami, 2, 3. Imagine. Halos umiiyak ka na araw-araw. Sobrang sakit ng likod mo, ng katawan mo, ganon-ganon. And talagang sinasabi ko, Lord, gusto ko before ako mag-30, makauwi na ako ng Pilipinas, magkaroon naman ako ng sariling business. You pray for that? Oo, talaga. Kasi gusto ko, tapos naging active pa ako na sa gawain. Sabi ko, may mga activities, tapos may pasok ka sa work. Sabi ko, Lord, gusto ko naman, pag may mga ganong activities, nandun ako, meron akong time. So hindi ko in-expect, nabibigyan ako ni Lord ng business. O, diba? Kasi nung umuwi ako ng Pilipinas, to tell you honestly, wala po akong ipon. Talaga. So hindi ko alam kung paano ako binless ni Lord talaga sa ganitong klaseng business. Although hanggang ngayon, struggling pa rin sa financial, but at least, somehow, nagkaroon ako ng business, nagkakaroon ako ng time para makapag-serve. Kasi yun talaga yung pinag-pray ko. At sabi nga kasi Sabi na yan ni Lord, sa piyari yan. you have to be specific with your prayer. Oo, totoo po. Yes. Sabi ko, Lord, gusto ko bago ako mag-30, for good na ako. At nung umuwi po ako ng Pilipinas, pandemic pa. So hindi ko in-expect na matutuloy na yun. Gusto kong travel agency. Kasi ang iniisip ko nung umuwi ako, ano kayong nagawin ko? Maglalasada na lang. Ang benta ako online, mag-online selling. Katulad ng typical na mga naging business ng mga iba. Oo. Pero yung plano pala ni Lord is more than that. Tama nga yung sinabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Oo, tama. Plans to give you hope and a future. Napakabuti ni Lord kasi kung ma-realize mo lang, lahat pala ng hardships, lahat ng iyak mo, lahat ng sacrifices mo, alam mo kung umiiyak ka nga, siguro timba-timba na ang iniiyak mo. Pero iniipot pala yun ni Lord at ginagawa niyang isang napakagandang plano para sa'yo. So, ayun. Tapos pag uwi mo rito, Ayun, ito na. eto na. Nag-yung shirt. Oo, and thankful din ako sa lahat na nag-participate, sa lahat talaga na nakisama kasi hindi namin in-expect. Nagdadansain. Well, actually, pag talaga naman in-offer mo kay Lord yung isang bagay na gusto mong gawin, magsasaksi talaga. Totoo. Wala, hindi naman kasi tayo na naman din sa sariling karunungan, sa talents na meron tayo. Once itaas mo talaga kay Lord Jesus Christ, kung bahala. Kasi wala talaga tayo makayanan. Ang dami nating struggles, pagsubok, one day na lang, mismong day of the concert, ang dami pang nangyayaring mekos-mekos, pero tingnan mo naman kung paano tayo blines at pinagpala ni Lord ng araw. Oo. Hindi lang tayo, pati mo lahat ng umaten, nanlokod, at medyo nalulungkot kami kasi hindi natin na-reach, hindi naman sa na-reach, pero hindi natin siguro pakulang po kasi sa time and preparation
yung oras namin to cascade the news to everybody that will be having a concert, a free concert. Siguro hindi lang sila naabot ng balitang yun. Pero we are praying na magkaroon po ito ng part 2. And hindi lang po the part 2 of the Rhythms of Redemption concert ang ating aabangan kasi meron din po kaming pinaplanong short films na lalabas. We don't know yet kung kailan. Loobin ni Lord. Oo, meron din kaming pinaplanong acoustic night session, mga ganoon. We are planning for to have a sport fest. Talaga naman na miss lahat. Actually, nagkaroon naman na ng sport fest. This year ba yon? This year? I think last year. 2023, last year din yung concert eh. Last 2020. Ay, hindi, last year. 2023. Oh, 2020. Nagulo na may Baka last year din yung concert. Ayun, sa 2020, nagkaroon naman ng sports fest. Oo. Mailatag lang natin po ito. Youth camp. Pag talaga naman Youth camp. Pinapipray namin at maaprubahan po tayo ng ating mga heads. Pero, syempre, we will cascade first everything to our heads. Syempre, we don't want them to na ma-bypass. And we are praying talaga na mangyari kasi sayang. Hindi naman siya sayang, pero mas masaya na mas madami ulit yung makaka-experience. And the new generations, kasi we are praying to win back those youths na hindi lang the youths and mga na medyo naglaylo, medyo hindi na natin nakakasama, but we are also praying to win also the heart of the new gens. Actually, hindi lang ito para sa kanila. Para rin sa atin. Para mas maging committed tayo. Para mas mag-alam tayo. At yun din niya ma-share. Totoo. Siyempre sa atin na medyo umiidad na. Tanggap mo na ba? Medyo umiidad na. Mas nagkakaroon na tayo ng experiences. Mas nagkakaroon tayo ng mga sumasakit tayo likod eh. Oo. Sumasakit na nga eh. Ng mga pwedeng i-share sa iba. So at least somehow, through our experiences, through our struggles, or yung mga problems na napagdaanan natin, maging inspiration naman sa ibang tao. Kasi actually, kung bakit siya naging Rhythms of Redemption, so ito talaga yung pinaka main goal natin na ma-redeem ang mga kabataan through the music. Kasi ngayon talaga, di ba, sobrang hook ng mga kabataan sa music. At least man lang, di ba, through the concert, magkaroon ng isang parang worship night para muli nilang ma-experience yung presence ni Lord. At maramdaman nila na hindi pala ako nag-iisa. Kasi sa mga kabataan, most especially dumaan ng pandemic, na dyan pumasok yung depression, anxiety, lahat na ng Sean. That's right. Pumasok, sobrang dami. Nagkakos ng anxiety, suicide, diba? As in, talaga nakakalungkot. Brokenness. Sobrang dami. Hindi mo na alam kung bakit kakaunting bagay na broken na. Diba? Nagiging sensitive at emotional ang mga kabataan ngayon kasi masyado na silang exposed sa social media. Hindi lang sa social media. Well, I guess the environment itself na meron tayo nowadays. Iba. How we take those topics na encounter natin nowadays, and even the perceptions na meron yung new generations that we are seeing right now ay iba talaga siya. Kaya nga talaga nagkaroon ng ganitong Rhythms of Redemption para somehow ma-realize nila na they need God in their lives. Kasi experience natin yan eh. Ako, experience ko kapag talaga pala nawala si Lord. Doon papasok lahat ng mga possibilities na matempt ka, makagawa ka ng kahit anumang bagay na hindi ka lugod-lugod kay Lord. So ito lang yung gusto ko rin na iparating sa mga kabataan na yung sabi nga ni Tony G, ayan, enjoy your youth but do not destroy your future. Kasi kung ano yung decision mo today, okay lang na mag-enjoy ka. Gawin mo lahat ng gusto mo but not to the point na it will affect your future someday. Mm-hmm. Kaya nga po sinabi, once you decide, it's as if it's a long run for your future. Hindi ka magde-decide na pang ngayon lang. Dapat magde-decide ka, isiyahan mo kung ano yung mangyayari at saka yung consequences in the future. Diba? Oh, okay. At saka, we are doing this, all the activities ay ipapropose po namin, not to just be ma-experience lang natin, but for us to, sa lahat ng na-reconnect, to be connected again. Diba? Reconnect the
connect the reconnected. Ganon. Tama ba? Hard na naman yun. So, we hope that we hear some suggestions, activities na gusto niyong gawin natin. We are very open at sobrang excited po kami makasama kayong lahat sa ating Rhythms of Redemption Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on and so forth. And Rise, Recover, Rebel, huwag niyo po kakalimutan. At our message to our viewers, ano masasabi mo sa message? So, ayun, abangan niyo po mga susunod na. Kapit lang mga kapatid, walang bibitaw. Para sa lahat ng mga kabataan na nakakapanood ngayon, hindi lang kabataan o kung sino ka man, ano man ang iyong edad, lagi mong tatandaan na ano man yan, oo, sige. Ako po si Char. Hindi, lahat ng struggles natin, lahat ng nararanasan natin, huwag tayong mag-stick doon sa bagay na yun. Huwag natin questionin si Lord about sa mga na-experience natin, yung gaano mo niyan kabigat. Kasi someday you would realize na ay ganito pala ang naging outcome ng struggles ko na yun. Marami talagang amazing things na ginagawa si Lord. God really moves in me. Yes, we wanna hear your patotoos, your the testimonies, your kwentos in the next and few episodes pa po na i-release natin. Siguro, let's connect through our social media if you want a bit. If you want, pero we are encouraging you to share this video. To share this video to your friends, your family. Onting panahon lang po, isang click lang po to share this on your wall ay malaking pagpapasalamat na po namin sa inyo. Subscribe. Lahat. Subscribe. Yeah, and we are very happy, grateful na nakasama namin kayo at medyo naibigay ko pa ang inyong oras para mapakinggan ang ating pinag-usapan ngayon at gusto po namin makasama pa kayo sa mga susunod pa po nating activities dito po sa Youth for El Shaddai. Not just the youth, but the feeling youth, the youth at heart. And we are very excited po na makasama ulit kayo dito, not just here in the Philippines, but we are trying to connect doon sa kahit sa mga team abroads natin. Yes, sa mga young. Maraming team abroads natin. Shout out to all the team abroads na nagpapagal, nagsisipag para sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. And that's it. Yeah. This is our Rhythms of Redemption. Once again, I am Liza and Chloe. Together with me is Christine Hulsbummer. Christine Hulsbummer. And thank you so much for supporting Rhythms of Redemption. Maraming salamat. Buong puso at dalawa lang po kami sa tumatayo para magpasalamat sa inyo. Pero the full Redeem production ay talaga naman buong pusong magpapasalamat from the very start up until the end, up until now na talaga namang nagsusupport at nakikisama sa ating activities na ito, youth activities. Maraming salamat po. We'll see you guys again on the next episode of our podcast. And this is Rhythms of Redemption. God bless all. God bless you guys. God bless us all.